Magandang gabi po sa ating lahat. Muli po tayong magbabahagi ng video at kanina nanonood ako ng news yung tungkol kay Robin Padilla kung saan ay nagkomentar ito tungkol sa mga kabataan na ayon nga sa kanya ay kinumpara niya sa kanyang panahon at sa kasalukuyan. Yung sa kasalukuyang mga kabataan. Bago natin natalakayin yung topic na yan, i-subscribe nyo na muna itong ating channel, Chief Uso, at sana'y patuloy nyo pong nasuportahan itong ating channel. So tuloy po tayo sa pagbabahagi o pagtalakay hinggil dyan sa komento na yan ni Senator Robin Padilla. Actually halos sa kaidaran ko rin to si Robin Padilla pero hindi ako kahit ako hindi ako pabor na sabihan niya na mahina yung isang yung mga kabataan ngayon. Kasi para sa akin sa totoo lang matatalino ang mga kabataan ngayon. Kung ang pag-uusapan ay ang katalinuhan. At kasi alam niyo kung bakit matalino ang mga kabataan ngayon. Yan po ang resulta ng social media. At siyempre yung paggamit ng internet dahil madali silang bukas o makapagpanood ng mga gusto nilang topic o anumang article na may kaugnayan sa kanilang mga pinag-aaralan. Siyempre madali silang makapag-research hindi katulad noon na pupunta ka pa ng library o bibili ka pa ng libro. Sa totoo lang, nag-aaral ako ng high school ni isang libro. Wala yata akong nahawakan o ibig sabihin yung bumili o humiram. Wala Sa totoo lang, umaasa lang talaga ako sa kung ano yung itinuturo sa school. Kahit nga mag-review kapag kasi wala yung panahon namin puro laro, parang ganun yung panahon ng high school. Alam ko marami namang matatalino rin noon, pero di katulad ngayon. Sa obserbasyon ko, mas maraming kabataan ang matatalino ngayon kumpara noon. At ako'y 80s din ako kasi halos matanda lang yata sa akin si Robin Padilla ng 1 taon pero mas gwapo yata ako doon. What? So, ayun at nangyari si pero sabi nga dun sa news kanina meron daw nire-research ang grupo ni Robin Padilla para mapatunayan niya na ang mga kabataan ngayon ay iyakin daw at weak. Grabe ang una niyang dahilan ay marami daw nagpapakamatay ng mga kabataan. So sabi nga sa news, yun ay mentally health ang ang reason kung bakit ganun. Siyempre may mga kabataan dala na siguro ng mga frustration din sa buhay o siyempre yun nga sa una-una sa social media kapag hindi ka sanay gumamit ng social media medyo nakaka-stress din o nakaka-pressure yan. Kaya isa yan sa dahilan din kung minsan kaya kailangan din ng supervision ng guardians dyan o yung magulang natin para limitahan din yung mga anak natin sa paggamit ng social media. Ako naniniwala ako dyan hindi nilang natin laging hayayaan sila sa paggamit ng mga social media. Ang paggamit dapat may time o may tamang oras para may panahon sila sa ibang bagay na hindi na lang lahat ng kanilang oras ay nakatutok doon sa kung ano man yung nais nilang gawin sa social media, di ba? So, ang dami pa namang mga
hindi rin maganda sa social media, lalo kung ma-research nila yung mga bagay na mga sensitibo dyan, di ba? So, hindi ako sang-ayon dun sa sinabi ni Robin Padilla, kahit ano pang paliwanag na gawin niya. At kasi biro mo, pagsasabihan mo ang mga tao, ikaw personal, halimbawa, sasabihan mo, nakakapanlumo, di ba? Na sabihan kang mahina ka. Kahit nga dalawa lang kayo nag-uusap, siguro kapag sinabi mo, napakahina mo naman. Di ba? Minsan nakakaano yun eh. Mas lalo kang parang dinadown ka eh, di ba? So, para sa akin hindi maganda na magsalita ka ng ganun sa, lalo yun, nasa news o nasa ano pa siya, nasa public service pa naman siya. Para mong dina-downgrade mo masyado yung ano ng mga kabataan. Dapat nga itaas natin sila para mas lalo silang maging ano tawag dito, yung magkakaroon sila ng lakas para gawin yung mga bagay na akala nila ay hindi nila kaya, pero yung pala kaya nila palang gawin yun. So yun siguro ang isang point ni Robin Padilla, dahil marami daw ang nagpapakamatay. Yun ang narinig ko kanina sa balita na yun. Wala akong video na ipapakita sa inyo ngayon, kundi binasi ko lang ito sa napanood kong news ngayong hapon. At yun nga, nagulat ako dun sa balita na yun na yun nga, naglabas ng ganong opinion si Robin Padilla na ang kanyang obserbasyon daw mga iyakin ang kabataan ngayong itong generation ngayon. At yun nga, so, di ba, sa totoo lang, yung gano'n, kahit anong isipin natin, mental, mental health problem yun di ba? Na nadidepress yung mga kabataan, kaya nagkakaroon ng ganong mga suicide o ang dyan, depression, saka frustration, karaniwan ng kaya nagkakaroon ng mga ganong pangyayari. At yun ang binasihan ni Robin Padilla. Pero hintayin natin, kasi sabi nila, sabi dun sa news, nagre-research daw yung team ni Robin Padilla para i-prove kung ano daw talaga yung pinagkukuhaan nila, kaya kung bakit na banggit ni Senator Robin Padilla yung ganong salita o ganong obserbasyon niya sa mga kabataan sa panahong ito. So, yun. At wala po tayong binahaging video rito, pero sa news ko pa rin po ito kinuha. Kaya maraming salamat pong muli sa inyong panonood. At kung nais mo pong magbigay din ng iyong opinion, reaction na may kaugnayan dito sa ating topic ngayon, paki-comment down below lang po at i-subscribe nyo na rin po itong ating channel. Maraming salamat pong muli sa inyong panonood. Mabuhay po kayo. God bless po sa ating lahat.